Tayo'y nagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa pasimula, mga minamahal na kapatid, papurihan natin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon sa pagbibigay sa atin ng luklukan ni San Pedro. Ipinagbubunyi natin ang kanyang luklukan sapagkat sa pamamagitan ng luklukang ito sa mga humalili kay San Pedro, patuloy na nagiging instrumento ng kaligtasan ang simbahan para buksan ang kaharian ng langit para sa ating mga tao at sa sangnilikha na niligtas ng ating Panginoon. Sa ating pagdulog sa Diyos upang tayo'y kanyang kalugdan, muli ko kayong inaanyayahan, alisin natin ang ating puso't isip sa ibang mga bagay. Ituon natin ang buo nating pagkatao sa ating gagawing pagsasalo-salo sa banal na piging ng salita ng Diyos at ng pagkaing nagbibigay buhay. Makilahok po tayo ng masigla sa ating pagdiriwang. Huwag nating katamaran ng pagsagot sa misa at makisabay tayo sa koro sa pag-awit upang tayo'y maging karapat-dapat sa sama-sama nating pagharap sa Diyos sa banal na misang ito. Buong kababaang loob muna nating aminin ang mga nagawa nating mga pagkakasala. Humingi muna tayo ng patawad at awa sa ating Panginoon. Lahat po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, turuan tayong magpatawad sa isa't isa, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo pong lahat. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Iupo po ninyo ang inyong mga ulo ngayon. Pagsama-samahin natin ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan ngayong kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok, kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Magsiyo po ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Panginoong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay Kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis at dulot niya'y bagong lakas.
ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Daan may puno ng dilim o ligalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa'kin at sasanggalang tuwina. Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupay ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumugot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumugot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalat ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi nakapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Hindi nga po, palakpakan natin ang ating ipinagdiriwang ngayon, ang luklukan ni San Pedro. Happy Fiesta po sa lahat sa ating mga taga-Muson. Happy ba kayo? Hindi halata. Pakibati po yung katabi ng Happy Fiesta. Yan. Salamat sa Panginoon. Ang kapistahan pong ito ay patungkol sa pangalawang patron ng ating parokya, ang matagal nang ipinagdiriwang dito sa Muson, sa Barangay Muson, ang luklukan ni San Pedro. Dito po sa Tongko ay si San Pedro Apostol. Dito po sa Muson, ang luklukan ni San Pedro Apostol. Bakit ba natin ipinagdiriwang? Luklukan, ibig pong sabihin ay yung kanyang inuupuan. Ano bang makalagad dun sa upuan ni San Pedro ngayon? Bakit hindi yung luklukan ni Judas? Luklukan ng ibang apostol? Ha? Ano bang kahalagan? Bakit ba ipinagdiriwang yung upuan in the first place? Chair of Peter. Kaya, cathedra. Yan. Kaya alam natin yung salitang katedral. Ang katedral ng Diocese ng Malolos ay nandoon sa Malolos. Sumasakop sa buong lalawigan ng Bulacan, kasama ang Valenzuela. Ang pinaka-seat, ayan, upuan ng obispo ay nandoon sa Malolos. Yun po kasing upuan, seat o luklukan ay sumisimbolo sa otoridad o kapangyarihang ipinagkaloob doon sa niloob ng Diyos na umupo doon sa luklukang iyon, na ayon sa ating ibanghelyong natunghayan ay
napakahalagang luklukan. Sumisimbolo doon sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos. Una kay Pedro, ang pangako ng Panginoon doon sa kanyang gagawing visible head ng kanyang itinatag na simbahan sa batong ito. Kaya nga Pedro, salitang Griego, Petros, ang ibig sabihin ay bato. Matatag na pananampalataya, bagamat maliit na pananampalataya, ayon na rin kay Jesus ng ating banal na si San Pedro, pero matatag na pananampalataya, doon niya minabuting itatag ang kanyang sambayanan. Tinatawag niyang eklesiya sa salitang Griego, ang kanyang simbahan. Bakit niya dito itinatag? Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santong ipinagkakaloob niya sa simbahan sa pangunguna ng Pedrong ito. Hindi naman po mabubuhay sa panghabang panahon si Pedro, kaya naniniwala tayong mga Kristiyanong Katoliko na ang kapangyarihang ito, yung susi na ibinigay kay Pedro para sa kaharian ng langit, na binigyan niya ng napakahalagang kapangyarihan na magbawal at magpahintulot sa lupang ito para doon sa mga makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi niya ho ibinigay sa mismong pagkatao ni Pedro lamang. Kasi limitado lang naman yung pamumuno ni Pedro sapagkat mamamatay at mamamatay din si Pedro. Kaya tayong mga Kristiyanong Katoliko, naniniwala tayo na itong kapangyarihang ito at yung luklukang ito ay hindi para kay Pedro lang sa kanyang pagkatao, individual na pagkatao, kundi yung mga papalit na itutulot ng Panginoon sa pagdaan ng panahon ay maluluklok at pagkakatiwalaan din ng kapangyarihang ito na magbawal at magpahintulot ang pagbibigay ng susi ng kaharian ng langit. Nariyan pa ba kayo? Yan. Kaya sa pagdaan ng panahon, hindi ho naputol iyon. Laging mayroong pumapalit na kahalili si Pedro. At from Peter to sinong Santo Papa natin ngayon? Sinong kasalukuyang nakaupo sa luklukang ito? Sagot, sabay-sabay. Pope Francis. Baka ako sabihin nyo si BBM eh. Ha? Sumobra naman. Hindi rin si Lenny. Kundi si Pope Francis, yung kasalukuyang nakaupo dito sa luklukang ito na pinagkatiwalaan ngayon ng Panginoon na mga laga sa simbahang patuloy na maging instrumento, patuloy na bigyan ng kapangyarihang ito na magbawal at magpahintulot ng lahat ng mga bagay ukol sa mga hiwaga na misteryo ng kaharian ng Diyos. Kaya napakahalagang po nito. Kaya kasama po nito, bukod sa pagpupuri natin kay Pedro sa pagbibigay sa atin ng luklukang ito, ang kapangyarihang mga laga sa simbahan, ay ipagdasal din po natin ng espesyal ang kasalukuyan nating Pedro, ang kasalukuyan nating Santo Papa, si Pope Francis. Lalong-lalo na sa panahong ito na talagang napakaraming mga sumusubok at gustong sumira sa simbahang ito na itinatag dito sa matatag na batong si Pedro. Napakarami. Sa labas at sa loob ng simbahan, napakaraming gustong gumiba ng simbahang ito. Pero dahil ito'y may kapangyarihan ng Diyos, nakita natin sa pagdaan ng panahon, ang simbahang ito na itinatag ng Panginoon, katulad ng pangako niya, hindi ito nasira kailanman sapagkat maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi po pwedeng maaaring makapanaig dito sa simbahang ito na itinatag ng ating Panginoon. Kaya nakita po natin yung mga kaalamong hindi matitinag na mga kaharian,
yung mga makapangyarihang mga tao na ngamatay ng lahat na gustong sumira sa simbahang ito. Mula kay Nero, doon sa mga naging mga makapangyarihang mga kaharian, nagbagsakan ng lahat at nagiba ng lahat, pero ang simbahang itinatag ni Kristo naririto pa rin at instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Palakpak naman po kayo roon. Ha? Salamat sa Diyos. Amen? Amen. Kaya be proud to be a Christian, a Catholic Christian at that. Maging proud po tayong maging Kristiyanong Katoliko. Yung iba dyan, 300 pa lang na umiiral sa Pilipinas. Yung itinatag ng isang basketballista, yung iglesia ni Cristo. Di pala. 300 pa lang umiiral. Akala mo na kung sino kung nagpatayo na kaagad ng flying saucer dito sa Bukawi. Alam mo naman, tayo ho, 2,000 taon nang umiiral ang simbahang ito dito sa Pilipinas noong isang taon, ipinagdiwang natin ang 500 taon ng pag-iral ng simbahang itinatag dito kay Pedrong nakaupo sa luklukang ito na ipinagdiriwang natin. Isa pangahong palakpak sa Panginoon, purihin natin ang Diyos. Yan po ang ipinagdiriwang natin ngayon. Pinasasalamatan natin ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng patuloy na mga ngalaga sa pag-iral ng simbahan at magpasa hanggang ngayon ay umiiral ito. Nagiging instrumento para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos at ng kanyang kaligtasan. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin, mga kapatid, na itong kapangyarihang ito ay ibang-iba sa kapangyarihan na umiiral sa sanlibutan ito. Yung isang sikat na sociologist, si Max Weber, nagsabi na meron daw 2 uri ng kapangyarihan bilang sociologist. Sabi noong, sikat na sociologist. Yung kapangyarihan daw na secular power ay ang coercive, yung bang ipipilit sa iyo yung kanyang kapangyarihan, yung bang imposing your will to other people. Yan. Makapangyarihan yon, pero dahil sa dahas, dahil sa barel, dahil sa kapangyarihan, pipiliting kang sumunod. I-impose sa iyo, ipipilit sa iyo ang kapangyarihan. Yun daw po yung kapangyarihang makasanlibutan. Alam nating gano'n ang mga kapangyarihang nakikita natin ngayon. Kaya nga pati itong 12 kasama si Pedro, nagulumihanan. Kasi sabi nung 2 kasama niyang apostol, Panginoon, pwede bang sa kanan ako? Ako naman doon sa kaliwa. Sabi ni Kristo, ganyan ang kapangyarihang alam ninyo sa sanlibutan. But it must not be so among you. Sabi ng Panginoon, hindi dapat ganyan ang sa inyo. Sabi nung Max Weber, nung sociologist na sinabi ko kanina, mayroon pang isang uri kasi ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan na hindi i-impose yung will sa iyo, kundi susundin mo out of love. Makapangyarihan ho yung pag-ibig. Ibang klase yun. Yung pag-ibig, susundin mo dahil hindi ka napilitan, kundi kusa kang sumunod dahil iniibig mo siya. Minsan nung ako'y bata pampari, unang-unang parokya ko, meron akong naging karanasan sa isang sakristan. Lalaki ho yung sakristan, pero ang haba ng buhok, ang pangit palang magsakristan nung haban, pamangkin po nung kura ko. Lahat kami nakikiusap sa kanya. Sabi ko, ang pangit na mahaba buhok mo, nagsasakristan ka, pwede bang magpagupit ka ng clean cut? No? Ayaw. Yung tiyuhin niyang pari na kura kong matanda, pinipilit siya. Hindi namin napilit. Kahit sino sa amin, walang nakapagpasunod na magpagupit yung sakristan. Lo and behold, isang araw, nagulat na lang ako,
Ang ganda ng gupit. Clean cut. Sabi ko, anong nangyari? Ba't ka nagpagupit? Sabi nung kasamang sakristan, Father, may nililigawan po yan. Sabi po nung nililigawan, pag nagpagupit siya, sasagutin siya. Clean cut. Gandang lalaki pala. Ha? Anong gusto kong ipunto? Ibang mag-utos ang pag-ibig. Amen? Sabi ho nung kababayan kong si Balagtas, si Francisco Kiko Balagtas, sabi niya, pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Amen? Nako, nakakita na po ako ng ganyan. Di lang isang tao, dahil sa pag-ibig, nakuhang hamakin ang lahat. Yun po, ang uri ng kapangyarihan na inihabilin ng Panginoon kay Pedro. Hindi kapangyarihan para ikaw, tayo ay pangunahan at tayo'y sakupin. Ngayon po ang Russia, sinasakop yung katabi niyang bansa. Hindi po ganong uri ng kapangyarihan itong iniwan sa atin, kundi isang kapangyarihan ng pag-ibig na sa pagdaan ng panahon, hindi natin ipinilit yung pag-ibig ng Diyos sa sino man. Itong pag-ibig na ito ng Diyos, igagalang yung ating sariling malayang pagpapasya. Sabi ng aklat ng pahayag, Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at your door and knock. Anyone who comes to me, who opens his door, sino mang magbukas ng kanyang pintuan, sasalo kung kumain sa kanya. Hindi isasalyanin ng Panginoon ang pintuan, kundi siya ay patuloy na mag-aalok ng kanyang pag-ibig sa atin. The 12 apostles learned that truth in hard way. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Ang sino man sa inyo na gustong manguna ay dapat maging lingkod ko. Ang sino man sa inyong gustong mamuno, dapat maging alipin ng lahat. Yan ang uri ng authority ng luklukang ito na pinagkaloob kay Pedro at patuloy na pinaglilingkuran ng ating Pedro sa kasalukuyan, ang Santo Papa. Ang ganda nga nung term ng isa sa mga taguri sa Santo Papa, ulitin nga ninyo para masanay kayo ng Latin. Servus servorum. Ulit. Yan. Anong sa Tagalog yon? Lingkod ng mga lingkod. Alipin ng mga alipin. Alipin na, alipin pa ng mga alipin. Ganon ang uri ng paglilingkod. Itong luklukang ito, na sinisimbolo ng luklukang ito, isang uri ng paglilingkod ng dahil sa pag-ibig, at itong ganitong uri ng paglilingkod rin ang dapat nating taglayin, lalong-lalo na po tayong mga tinatawagan ng Panginoon na maglingkod sa simbahan. Kami, unang-una na bilang pari, itong mga seminarista natin na nag-aaral magpari, hindi po si Consinoli. Kasi nadamay lang po yan. At ang sino mang mga naglilingkod sa simbahan, ganito ang dapat na maging paglilingkod na gagawin. Obrero Festival. Tayong lahat sa ating paghahanap buhay ay dapat ding maging ganito sa paglilingkod. Hindi ka maglilingkod dahil sa anumang kaisipan, kundi maglilingkod ka, hindi sa anumang intensyon, kundi maglilingkod ka sa paglilingkod natin, pwede tayong makapaglingkod sa Diyos sa ating paghahanap buhay. Kung gagawin natin ang lahat sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya, mga minamahal na kapatid, hindi lang po ang Santo Papa ang ipagdadasal natin. Hindi lang ang Santo Papa ang ipagdadasal nating sana i-practice niya out of love itong kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, kundi lahat tayo, kaming mga pari at lahat sa ating mga kinasusuungang buhay, dapat makita sa atin ang pamamayani ng pag-ibig. Kaya natin ginagawa ang lahat dahil sa pag-ibig, sapagkat yan ang luklukang
sinisimbolo ng luklukang ito na ating ipinagdiriwang. Harinawa, tayong mga naririto, mga taga-Muson, na ito ang ating ipinagdiriwang ay matuto sa itinuturo ng luklukang ito. Hindi simpleng luklukan, kundi luklukan ng kapangyarihan ng pag-ibig na dapat mamayani sa puso, sa ating gawa, salita, at pag-iisip sa ating pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at naging ulo ng simbahan. Taglay ang tapat at pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni San Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko sa tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa, naway makasama ng banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin para sa natatanging intensyon ni Esmeralda Banganan, para sa mabilis na pagaling ni H. San Diego, para sa kaluluwa ni na Priscilla, Luciano, Carlos, Alan, Joel, Antonio, Lani, Ananias, Gregorio, at Crescenciana. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po natin kausapin ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya lahat ng ating mga personal na mga pangailangan at kahilingan. Ama, tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiyo po ang lahat at awitin ng awit sa paghahanda ng mga alay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbang naghahain at dumadalangin, upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang apostol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang si San Pedro sa kanyang luklukan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkaraan ng banal na puhunan, hinawakan niya ang kalis, pinasalamatan ka, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa
pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhe Marina ng Diyos, kaysa ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, lalo na si San Pedro at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaligod-lugod sa iyo, may pagdiwang na ba namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po tayong tatawag ngayon sa ating Ama sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawan namin sa kakasala sa amin at huwag mo kami ipagpulot sa puso at yadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabigan namin ang pagbabalik ni Kristong aming manunubos. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Bahagi natin sa bawat isa ang kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Sumayin yung kapayapaan ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili na tanggapin si Jesus sa banal na komunyon. Para sa mga kapatid nating nasa kani-kanilang tahanan na hindi natin
natin pisikal na kasama at nakatutok sa ating live streaming, dasalin po natin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalakad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing kayo ng mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.